Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. 11 minutong phreatomagmatic eruption na itala sa Bulkang Taal. Higit 200,000 bagong botante humabol sa huling araw ng pagpaparehistro. Korte Suprema ibinasura ang writ of amparo ni dating presidential spokesperson Harry Roque. NFA umaasang makakalikom ng higit 500 milyong piso bunsod ng pagtaas sa presyo ng bigas. Mahigit 200 Pilipino sa Lebanon nakahanda ng makauwi ng bansa. Industriya ng vape sa bansa humina dahil sa vape law. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Muling sumabog ang Bulkang Taal nitong Miyerkules pasado alas 4 ng hapon. Nagkaroon ang bulkan ng isang phreatomagmatic eruption o ang pagputok dulot ng contact ng tubig sa ilalim ng bulkan sa mainit itong magma. Bagamat walang naging pagyanig, nagbunga pa rin ito ng higit 2,000 tonelada ng asupre at malakas na pagsingaw. Pinapayuhan ang mga residente malapit rito na ugaliing gumamit ng mask bilang proteksyon sa abo o fog. Sa kasalukuyan, nasa alert level 1 pa rin ang estado ng Bulkang Taal. Ngayong ikatlong araw ng paghain ng Certificate of Candidacy ay sumalang na sa pagpasa ng mga kaukulang dokumento sina incumbent Mayor Honey Lacuna at vice nitong si Yul Servo para sa pagnanais na muling kumandidato sa halalan 2025. Ito ngayon ang ulat ni Princess Castro. Naghain na ng kanilang kandidatura para sa 2025 midterm elections ang incumbent officials ng Maynila na sina Mayor Honey Lacuna at Vice Mayor Yul Servo ngayong araw ng Huwebes sa Comelec site ng isang mall sa Maynila. Ang tambalang Yul Servo ay muling tatakbo para sa kaparehong posisyon kung saan nais nilang mapanatili ang kanilang puwesto sa lungsod. Pagtitiyak naman ng Re-electionist Party na ipagpapatuloy nila ang kanilang mga nasimulang mga proyekto at programa sakaling sila ay muling mailuklok sa lungsod ng Maynila. Bunsod ng agam-agam na muling pagtakbo ni dating alkalde Francisco Domagoso o Isko Moreno bilang mayor ng Maynila, may pahayag si Lacuna. I wish him well and good luck po. Bagamat naramdaman umano ng alkalde na siya ay napagtaksilan, paglilinaw niya na in good terms sila ni Moreno. Kaugnay nito ay wala pang kumpirmasyon kung tuloy ba ang pagtakbo ng dating alkalde na si Isko para sa halalan sa susunod na taon. Ngunit isa sa mga netizen sa panig ni Isko ang nagpost sa social media ngayong araw na nagbigay ng detalye hinggil sa oras ng umano'y filing ng COC ni Moreno sa Martes, 8 ng Oktubre. Samantala, daan-daang supporters naman ng Yul Servo Tandem sa pangunguna ng kanilang partidong Asenso Manileño ang nagtipon sa harap ng Manila City Hall para magpahatid ng kanilang suporta sa re-electionist officials. Ang ilan naman sa mga ito ay nag-abang sa mall upang masilayan ang alkalde at bise bilang kanilang suporta sa kandidatura. Sa kasalukuyan, patuloy ang maayos at payapa na COC filing ng mga kandidato sa kani-kanilang distrito, maging sa mga tatakbong senador at party list. One Media Network. Nasa 236,442 rehistrante ang humabol sa huling araw ng pagpaparehistro nitong Lunes. Ito ay batay sa datos na natanggap ng Commission on Elections o COMELEC kung saan pinakamarami ang mga bagong botante sa rehiyon ng Calabarzon at pinakakaunti naman ang bilang mula sa Cordillera Administrative Region.
Sumatotal, nasa mahigit 6.9 million application na ang naproseso ng COMELEC simula pa nang magsimula ang pagpaparehistro ng mga botante noong Pebrero. Nagpakita ng kahandaan ng Philippine Red Cross o PRC na tulungan ang probinsya ng Batanes dahil sa pinsala na dulot ng bagyong Julian. Ito'y matapos mapag-alaman ni PRC Chairman at CEO Richard Dick Gordon kay Batanes Governor Marilu Cayco ang estado ng isla ng Batanes. Isa sa nakikitang okasyon ng organisasyon ay ang pagpapadala ng mga bubong matapos masira ang mga paaralan sa lugar kung saan tiniyak din ito na ang paghatid ng iba't ibang mga kinakailangan na tulong. Sa ating ulat panahon, unti-unti nang humina si Bagyong Julian habang dahan-dahang tinatahak ang hilagang silangan ng Taiwan. Sa kabila nito, bukod tanging Batanes na lamang ang nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa kasalukuyan. Hindi pa rin nakakaalis si Julian sa Philippine Area of Responsibility at sa kabila ng muling pagpasok nito sa PAR, walang direktang epekto ang inaasahan sa bansa maliban sa Batanes na medyo malapit sa Taiwan. Susunod sa News Force. PNP pinag-aaralan na ang pagpapatupad ng gun ban sa paparating na 2025 elections. DOJ Secretary Remulla bumisita sa Timor-Leste extradition request kay Teves. Ipinanawagan. Korte Suprema ibinasura ang writ of amparo ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na layong magtakda ng buwis sa mga foreign digital service nitong Miyerkules. Tungayan ang ulat ni Princess Castro. Ang Republic Act 12023 na nilagdaan ng Pangulo ay layong magpataw ng 12% value-added tax sa mga non-resident digital service providers gaya ng watching platforms na Netflix, HBO, Disney at marami pang iba. Bukod sa pagkolekta ng buwis ay layon din ng batas na ito na ibahagi ang pondo sa mga proyekto gaya ng pagpapatayo ng mga eskwelahan, kalsada at ospital. Bunsod nito ay pinahayag naman ng Department of Finance o DOF ang posibleng kitain ng bansa sa pagpapatupad ng batas na ito. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, tinatayang aabot sa 102 billion pesos ang makokolektang kita ng gobyerno sa loob ng 5 taon. Ang 5% na kita ay ilalaan naman sa pagpapaunlad ng creative industries para sa pagpapabuti ng mga pangangailangan ng mga Filipino creator at entrepreneurs. Samantala, nasa 7.25 billion pesos naman ang inaasahang malilikom na revenue collection sa 50% compliance ngayong taon. Ang IRR ay ilalabas 70 araw mula sa bisa ng batas kung saan magkakaroon ng 120 days transition period mula sa bisa ng Implementing Rules and Regulation para makapagtatag ang Bureau of Internal Revenue ng mga sistema ng pagpapatupad bago ipataw ang VAT sa mga naturang industriya. Dahil sa hindi malinaw na pagbabalangkas sa buwis sa mga transaksyong e-commerce, partikular na sa mga dayuhang kumpanya na hindi nakabase sa Pilipinas, itinatag ang batas na ito para makabawi ang bansa sa mga nawalang kita nito sa mga naturang serbisyo. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong writ of amparo ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon naman kay Roque, ginagalang niya ang desisyong ito ng Korte.
Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Hindi sinang-ayunan ng Korte Suprema ang writ of amparo na petisyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ang naturang petisyon ay ang pagbabawal sa House Quad Committee na arestuhin si Roque at pigilan ang pagsusumite ng kanyang mga dokumento. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, hindi naging sapat ang nasabing petisyon para labanan ang contempt at detention order ng Kongreso. Ayon naman kay Roque, naiintindihan niya ang desisyong ito ng korte. Umaasa naman siyang umay ng korte sa kanyang certiorari at probation petition laban sa Quadcom. Matatanda ang inisyuhan ng contempt si Roque dahil bigo itong makadalo sa nakaraang mga pagdinig ng Quadcom. Iniimbestigahan dito ang umano'y koneksyon ni Roque sa operasyon ng iligal na pogo sa bansa. Pinagsusumite rin siya ng mga kaukulang dokumento dahil sa umano'y malaking pagbabago ng halaga ng kanyang mga bank accounts. Pagigit naman ng Quadcom, mahalagang makita ang mga nasabing dokumento para sa patuloy na investigasyon sa pogo. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagbisita ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa Timor-Leste, ipinanawagan niya ang agarang extradition kay Arnulfo Teves Jr. na nagbabala din ang kalihim sa posibilidad na lumipat ang mga pogo sa Timor-Leste. Para sa detalye, muling nagbabalik si Francis Riudique. Nitong kamakailan lang ay nagsagawa ng state visit si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa Timor-Leste. Dito ay nakipagkita siya kay Timor-Leste President Jose Ramos Horta at mga iba pang matataas na opisyal. Sa kanilang naging pagpupulong, ipinahayag ni Remulla ang panawagan nitong magpatuloy ang kooperasyon ng Timor-Leste para sa extradition kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. Nirerespeto umano ni Remulla ang soberanya at mga legal na proseso ng Timor-Leste. Aniya, nais lamang ng pamahalaan na bigyang hustisya ang mga naging biktima sa Pilipinas ng dating kongresista. Nahaharap si Teves sa 10 counts ng murder, 12 counts ng frustrated murder at 4 counts ng attempted murder. Siya rin ay tinuturong sangkot sa pagpaslang kay dating Governor Roel Digamo at 9 na iba pa. Samantala, nagpaalala din si Remulla kay President Horta na mag-ingat sa mga pogo. Aniya, matapos ipagbawal ang operasyon ng pogo sa Pilipinas, ay maaaring lumipat ito sa ibang mga bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Inaasahan ng BIR na magiging maliit lamang ang pag-asang tumaas ang presyo sa digital subscription matapos ang pagpirma ni Pangulong Marcos Jr. ng batas na nagpapataw ng 12% VAT sa mga foreign digital service providers. Tunghayan ang balitang ito para sa impormasyon. Inaasahan ng Bureau of Internal Revenue o BIR na makakalikom ang gobyerno ng hanggang 100 bilyong piso sa susunod na 5 taon mula sa pagpataw ng 12% value-added tax sa mga international digital service providers. Ito ay matapos nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong batas na nag-uutos ng pagbubuwis sa mga serbisyong digital tulad ng Netflix, Amazon, Google at Facebook. Ayon naman kay BIR Commissioner Romeo Lomagi Jr., 5% ng kita mula sa VAT sa foreign digital services ay mapupunta sa pagpondo ng mga proyektong may kaugnay sa creative industry. Pahayag ng BIR na hindi bago para sa mga international digital service providers ang ganitong buwis dahil ginagawa na ito sa iba't ibang bansa kung saan sila nag-ooperate. Bagamat hindi pa tiyak kung tataas ang mga presyo ng subscription dahil sa bagong buwis, inaasahan ng BIR na magiging minimal lamang ang anumang posibleng dagdag presyo. Dagdag pa ng kawani, nakadepende sa mga service providers ang pagtaas ng presyo. Ngunit hindi ito inaasahang magtutulak ng malaking pagbabago sa halaga ng subscription.
Nilinaw din niyang maaaring kontrolin ng mga foreign digital service providers ang pagtaas ng presyo upang hindi mawalan ng mga subscriber. Dito kanyang binigyan diin na ang bagong batas ay magpapatatag ng larangan sa pagitan ng mga rehistradong local at foreign digital service providers. Bunso nito, pinaalalahanan ng BIR ang publiko na ang VAT ay bahagi ng patakaran na dapat sanay na ipatupad na mula pa sa simula, kaya't maaaring isinama na ito ng mga kumpanya sa kanilang operasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Pinag-aaralan ng Philippine National Police o PNP ang mga regulasyong ipapatupad para sa paparating na 2025 elections. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, magpupulong ang komite ng PNP para sa implementasyon ng gun ban. Kabilang din umano dito ang pagbawi ng security details sa mga kasalukuyang opisyal na mga kandidato. Asahan din umanong mailipat ng assignment ang mga pulis na may kamag-anak sa mga kandidato para hindi mabahira ng impluwensya ang eleksyon. Sa ibang pang balita, arestado ng Philippine National Police o PNP ang 2 kolorum na operator sa lalawigan ng Cavite matapos isyuhan ng warrant of arrest ng Land Transportation Office o LTO. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Matagumpay na natugis at nahuli ng Philippine National Police o PNP ang 2 kolorum operator sa Cavite City. Binigyang pugay ito ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II dahil anya kumakatawan lamang ito sa patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa mga ilegal na operasyon. Ang mga naaresto ay kinilala bilang sina Ricky Solayao Cos, 38 taong gulang, at Roberto Bonete Salvador na 52 taong gulang. Giit ni Mendoza, paraan ito upang wakasan na ang pagbiyahe ng mga kolorum na sasakyan na siyang lubhang nakakaapekto umano sa sektor ng transportasyon. Matatandaan na ayon sa mga transport group ay halos nasa 30% rin ng kanilang kinikita sa araw-araw ang nawawala dahil sa mga kolorum. Tiniyak naman ng LTO na patuloy itong aaksyon sa pagtugis ng mga kolorum operators sa bansa. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Inasahan ng National Food Authority o NFA na makakalikom ng 557.3 million pesos mula sa pagtaas ng presyo ng bigas na ibebenta sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno. Ang karagdagang kita ay magbibigay daan sa NFA na bumili ng mas maraming palay mula sa mga lokal na magsasaka na makakatulong sa pagpapanatili ng buffer stock ng bigas at pagpapataas ng kita ng mga magsasaka. Nilinaw rin ng NFA na ang pagtaas ng presyo ng bigas sa DSWD at mga relief agencies mula 25 hanggang 38 pesos kada kilo ay walang direktang epekto sa merkado ng bigas sa bansa. Inirekomenda ng Piskalya ang pagsampa ng kaso laban sa mga tripulante ng MT Tri-Trust at MT Mega Ensolay Lee matapos silang nahuli ng Bureau of Customs sa iligal na paglipat ng smuggled na krudo sa Navotas Fish Port. Ang inquest resolution ay nagpapakita ng sapat na ebidensya para kasuhan ang 23 tripulante ng paglabag sa train load dahil sa transportation ng unmarked fuel na nagkakahalaga ng 20.35 million pesos. Kasama sa kaso ang karagdagang investigasyon para sa mga may-ari ng kumpanya ng barko na maaaring humarap sa paratang ng iligal na importasyon alinsunod sa Customs Modernization and Tariff Act. Susunod sa News Force. MMDA Clearing Group nagsimula ng maglinis ng mga sementeryo sa Kamaynilaan. Mahigit 200 Pilipino sa Lebanon nakahanda ng makauwi ng bansa. DSWD pinag-iingat ang publiko sa peking unemployment financial assistance.
Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, mahigit 200 mga Pilipino ang inasahang makauwi ng bansa mula sa Lebanon. Ang 111 dito ay hinihintay na lamang ang pag-alis at ang 115 naman dito ay naghihintay pa lang ng kanilang exit permits. Hinihikayat naman ng ahensya na huwag nang magdalawang isip na umuwi ng bansa para maging ligtas sa tensyon ng Israel at grupo ng Hezbollah. Bilang paghahanda sa nalalapit na paggunita sa undas ngayong taon, sinimulan na ng Parkways Clearing Group ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paglilinis sa ilang mga puntod sa Kalakhang, Kamaynilaan. Ito ay bahagi ng kanilang operasyon para sa paghahanda sa ika-1 at ika-2 araw ng Nobyembre kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga bisitang kaanak ng mga yumao. Karamihan sa mga napulot ng grupo sa isinagawang paglilinis ay ang mga tuyong sanga at dahon, iba't ibang uri ng basura gaya ng mga plastic at solid waste. Babala sa publiko, huwag basta-bastang magbukas at sumagot sa mga di umano'y survey link para sa tulong pinansyal dahil isa itong fake news. Alamin ang detalye mula kay Daniza Lopez. Inabisuhan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko ukol sa kumakalat na unemployment financial assistance. Ang paglaganap nito online ay sa pamamagitan ng pagsagot umano sa isang survey link para matanggap ang tulong pinansyal. Kinumpirma naman itong peke ng DSWD at nilinaw na wala itong ganitong klase ng programa sa ilalim ng ahensya. Anya, tanging mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS lamang ang lehitimong nakakatanggap ng tulong pinansyal mula sa ahensya. Mangyaring mayroong matinding suliranin sa krisis na nararanasan ay hinikayat nito ang publiko na tumungo sa tanggapan ng DSWD para sa detalyadong aplikasyon para sa AICS. Patuloy naman ang paalala ng DSWD na sumubaybay lamang sa mga opisyal na communication channels ng ahensya para sa mga lehitimong anunsyo at distribusyon ng tulong. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa itinatayong Port Terminal Building ng Banago Port ay sinagawa ng Philippine Ports Authority o PPA ang inspeksyon dito upang silipin ang estado ng konstruksyon. Mangyaring matapos ang konstruksyon ay mayroon itong kakayahan na makapagserbisyo sa 500 pasahero sa pantalan. Sa pagdalo na Acting Port Manager Rodel Lagmay at mga kawani ng Port Construction and Maintenance Department ay napag-alaman na kasalukuyang nasa 71% na ang progreso nito. Halos 20% ng lokal na vape industry ang nagsara dahil sa mabigat na regulasyong alinsunod sa pagsasabatas ng vape law sa bansa. Para sa buong impormasyon, tunghayan ang balitang ito. Sa kamakailang pagpupulong ukol sa epekto ng vape law sa industriya, ayon kay Joey Dulay, Pangulo ng Philippine E-Cigarette Industry Association, humigit kumulang 20% ng mga lokal na kumpanya ng vape ang nagsara dahil sa mahigpit na regulasyon ng pamahalaan. Base sa kanila, mas kayang sumunod ng mga importers kumpara sa mga lokal na kumpanya, ngunit hinihikayat pa rin nila ang mga ito na sumunod sa mga patakaran. Alinsunod sa Vape Law o Republic Act 11900, ang mga manufacturers at importers ay kinakailangang magparehistro at kumuha ng mga lisensya upang makapag-operate ng legal. Aniya, marami sa mga vape brands at manufacturers ay hindi pa nakakakuha ng Philippine Standard Quality Mark at Import Commodity Clearance mula sa DTI, kung saan nasa 6.5 billion peso ang halaga ng illegal na vape products ang nasamsam ng Bureau of Customs hanggang katapusan ng Agosto. Karamihan ay mula sa China ayon sa Customs Intelligence Division.
Samantalang tinatayang aabot sa 10 bilyong piso ang nawawalang kita ng gobyerno ngayong taon dahil sa patuloy na smuggling at maling deklarasyon ng mga vape products ayon sa Minimal Government Thinkers. Pahayag naman ni Bienvenido Oplas Jr., presidente ng Minimal Government Thinkers, dalawang uri ng smuggling ang umiiral ngayon. Outright smuggling na walang binabayarang buwis at technical smuggling sa pamamagitan ng misdeclaration. Samantala noong nakaraang taon, nasa 5 bilyong piso ang tinatayang nawawalang kita mula sa vape smuggling ngunit ito'y lumala pa ngayong taon. Ito ay bunsod umano ng malaking diferensya sa excise tax sa nicotine salt at freebase nicotine. Maraming importers ang hindi wasto ang deklarasyon ng kanilang mga produkto kaya't nagkakaroon ng tax leakage. Dahil dito nananawagan ng think tank na burahin ang pagkakaiba ng dalawang uri ng vape products upang mapigilan ang maling deklarasyon. Ngunit kanilang paglilinaw kailangan pa ng batas na mag-aamyenda sa vape law. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. 11 minutong phreatomagmatic eruption na itala sa Bulkang Taal. Higit 200,000 bagong botante humabol sa huling araw ng pagpaparehistro. Korte Suprema ibinasura ang writ of amparo ni dating presidential spokesperson Harry Roque. NFA umaasang makakalikom ng higit 500 milyong piso bunsod ng pagtaas sa presyo ng bigas. Mahigit 200 Pilipino sa Lebanon nakahanda ng makauwi ng bansa. Industriya ng vape sa bansa humina dahil sa vape law. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.